former VP Lenny and now Mayor Lenny na okay lang daw na makipag-alyansa sila with the Dutertes para pragmatic daw. Aba, ibang usapan yun. I cannot accept that. That's signing or kumaga, selling your soul to the devil. Kung makapagsalita, akala mo demonyo ang mga Duterte. Grabe talaga. Heto na mga kadonatics. Nag-away-away na ang mga dilawan. Eto kasing si Trililing na wala na sa posisyon, tinira si Bam Aquino at Kiko Pangilinan. He even said, it's like selling your soul to the devil kung makipag-alyansa ka sa mga Duterte or sa majority sa Senado. Grabe talaga. Kung makapagsalita mga kadonatics, akala mo kung nasa posisyon pa, wala na nang tumatanggap sa iyo. Ha? Mahiya ka naman, Trililing. Eto na mga kadonatics, panoorin natin yung video. It's so fun and amusing. Eto. Ang pananaw ko kasi dyan, early on, di ba, nung naglalabas ako ng proposal na magkaroon ng tactical alliance sa mga pink at yung admin against the Dutertes, ako, binira ako ng mga purist, no? Na wag daw, ganyan. Talagang binitawan ako ng masasakit na salita. Pero ngayon, iba yung makikipag-alyansa with the Dutertes. At yun ang problema ko doon. Iba ang problema niya. Nako, para itong makapagsalita to si Trililing mga kadonatics. Para siya ang leader ng mga dilawan. Wala ka na nga sa posisyon. Ha? Wala ka ng kwenta. Irrelevant ka na. Kaya, ako naman, bakit pa binibigyan to ng interview mga kadonatics? Anyway, itong channel na to, maka-Trillianis talaga. Nagagather ng views pag si Trililing yung i-interviewin niya. Magkaiba yun. Yung tactical alliance with the admin against the Duterte, ang iniiwasan natin dito ay bumalik sa poder itong mga Duterte na talagang binaboy yung demokrasya natin, gobyerno natin, nagpataya ng libo-libo. Yun yung iniiwasan natin. Talagang pinaninindigan na talaga yung pagkaasong ulol yung mga kadonatics. Yung pagkakontrabida talaga. Kahit wala ng kwenta yung mga pinagsasabi mga kadonatics. Talagang nagsasalita pa rin. Anyway mga kadonatics, don't get me wrong kung bakit pinifeatured ko pa to sa channel ko. Well, ang ganda kasi. Tingnan yung mga dilawan nag-away-away na. That's why I made the proposal. And yet I was criticized for that. Pero ngayon, iba naman yung makikipag-alyansa sila with the Dutertes. Wag naman. Wag naman. Iba yon. I read the statement ni former VP Lenny and now Mayor Lenny na okay lang daw na makipag-alyansa sila with the Dutertes para pragmatic daw. Itong si Trililing mga kadonatics, gusto niya, siya yung mag-decide kina Kiko at Bam Aquino. Wala ka na ngang kwenta, hindi ka na nga nanalo kahit mayor, tapos ikaw pa yung magdi-decide para sa kanila. What? Aba, ibang usapan yun. I cannot accept that. So, I disagree fully with the statement of Lenny about forging an alliance with the Dutertes for the sake of pragmatism and winning the elections. Kasi magkakasama sila sa majority. Iba kasi yung guhit makakasama mo sa makakasama mo sila sa caucus. Ang majority as it is, 'di ba sabi nga si Senator Chis Escudero ay kasi lahat ito hypotheticals pa lang hypothetical pa lang to kasi hindi pa natin alam yung itsura. Pero based on what pero may pag-uusap 'di ba? Alam niyo naman ng workings yan May pag-uusap. Oo. May pag-uusap na ngayon. Sabi ko nga kung matuloy yan na alam mo kunyari ikaw si Senator Bam Aquino, alam mo na makakasama mo itong yung Duterte Bloc,
tapos komportable ka lang doon, may problema ako doon. Doon ang sinasabi ko. Ako kasi iba yung ang pag-assess ko kay Senator Kiko at saka kay Senator Bam. Basta iba yung nahagip ko na information eh. So, yun ngayon I think that's the problem kasi pag majority kayo, magkakasama kayo doon. You will be voting on similar lines kasi iboboto mo sila to ito si Marcoleta na magiging Blue Ribbon Committee Chairman, okay lang sa'yo yun. Di ba? Si Bato, ganyan. Tapos i-weaponize sila, magsasabog sila ng lagim and you're part of that majority. Sana ito kasi si Trillanes na-isolate ng mga kadunatics na para bang nag-iisa na lang siya, wala nang kaalyado. Ngayon, yung mga kaalyado niya noon mga kadunatics, it's like slowly leaning towards the Duterte Black mga kadunatics. Kaya ito, naiwan. Yung mentality niya, napaka-rebellious mga kadunatics, opposition. Ayun. Hindi mapakali. Jealous. I think mga kadunatics for me, deep inside, grabe galit na galit talaga to. Maybe his blood burning inside him mga kadunatics, ganyan kagalit. Naman wag umabot doon. Kung okay kay Lenny, kay VP Lenny yan, well sa akin hindi. No? Kasi nanalo na sila eh. Kung ang pinag-uusapan dito yung tipong, sige, gitna ka lang muna kasi importante daw manalo. Pero panalo ka na tapos sasanib puwersa ka with the Dutertes. That may be difficult to swallow. Well, ito yung mga series of actions before that. Di ba si VP Lenny, nung kinupkup niya, nung nakipag-meeting siya with Sara Duterte, pinapasok niya sa bahay niya. Di ba? So, okay lang siya with Sara Duterte. In fact, if you will review, she never said anything against Sara Duterte, against the impeachment. So, okay. Then, ang utak mga kadunatics, gusto niyang mag-away-away talaga lahat ng mga Duterte Black at Pink Lawan. Kaya eto, iniwan na siya sa ere. Wala nang kaalyado. Meron pa ata siguro si Dilima na ambot. Isa din tukmol. And here comes Bam Aquino. Nung just before the campaign, yung impeachment daw, issue lang naman ng mga politiko, hindi naman daw ano yan. So, meron tayong ganun pinanggagalingan. Tapos, ito ngayong nalalapit na senaryo na magsasama sila with the Duterte Bloc. Sinasabi ni VP Lenny, okay lang yan. Kasi kailangan strategic. Teka muna, hindi okay yan. Hindi yan pagiging purist. Kung hindi, that signing or kumaga, selling your soul to the devil. Kung makapagsalita, akala mo demonyo ang mga Duterte. Grabe talaga, no? Grabe talaga. Ito yung mga klaseng tao mga kadunatics na wearing a sheep clothing but wolf inside. Makapagsabi mga kadunatics na mga devil yung mga Duterte, grabe talaga, di ba? Sobra na. Kaya hindi na ito nananalo sa lahat ng mga posisyon mga kadunatics. Siguro mga kadunatics kahit puro president hindi ito mananalo. Sinusukan na kasi ito ng taong bayan. Walang strategic way. Yung utak niya, dada ng dada lang. Kahit ano na lang masasabi, para lang may masasabi. Kaya eto, hindi na manalo-nalo. Ang saya-saya lang mga kadunatics. Kasi parang iniwan na. Isa-isa na silang tumiwalag mga kadunatics. Mukhang mawawala na to in few years itong dilawan. Nakikita kasi nila mga kadunatics na kahit pa wala ni si Tatay Digong sa posisyon, si Inday Sara may impeachment case pero malakas pa rin. Malakas pa rin hatak sa taong bayan. Kaya itong mga dilawan mga kadunatics na yung utak is politika lang, hindi sa pagtulong, kumambyo na. Akala kasi nila nung pagkita nila kay Tatay Digong, hihina yung mga Duterte. Nako, mali pala.
kabaliktaran yung nangyari. Mas lalong lumakas pa mga kadonatics, di ba? Yung rating, trust rating ni Tatay Digong, mas lalong tumaas pa Inday Sara Duterte compared sa administration ngayon. Kaya sabi nila, nako, for strategic way, we should go on with the majority. Ganyan naman talaga ang laruan sa politika mga kadonatics. Kung sino yung malakas, doon ka aalyado, di ba? Thank you so much mga kadonatics. Comment down below and please don't forget to subscribe. God bless you. Bye-bye.